Torre. Yan po yung pag-uusapan natin sa next topic. Ito po, General Torre, mas magiging matigas. Hindi raw po niya pagbibigyan na ngayon ang mga haharang. Dahil nga po sa nangyari na Senate investigation in aid of Kibuloy, trinigger nyo itong si General Torre, mga kababayan. O ito, pakinggan natin. Totoo naman, hearing in aid of Kibuloy. Di ba? Senate investigation in aid of Kibuloy naman talaga. O. Kakapagod. It's nakakapagod. Yeah. We have a lot of nakakapagod and it's also a relief for us to be able to air our side to the media and to of course to the Senate. Sir, na-pressure ba kayo dun sa tatlong senador? Paulit-ulit na appeal nila na umalis na po kayo dun sa KOJC po? Of course, there's always that effect on us. Sir, sorry. Pwede po bang para lang, sorry sir, did you feel any pressure from those senators po appealing na umalis po kayo doon sa... Pasensya na kaya, palagay ko bad breath na ako dahil matagal akong hindi nakainom ng tubig at nanunuyo na lalamunan ko. Pero, of course, tatlong senador yun eh. So, the pressure is always there. The effect is always there. But, we have to consider what they're saying even though, it may run against the operational procedures, it may run against our sworn duties. So, andun talaga, dagdag na isipin kumbaga. Sir, are you going to continue with your operation? Yes, of course. No question about that. We will... Kanina open nakapasok ang mga media ron Yeah. But we will continue exploring that place and we will cordon it again as the need arises. Sir, nagkasundo kayo sa Proton Relic? Napagkasundo niya ba? That portion is canalizing us into one instrument. As I've said before, masyado namang tricky question yun. Hindi naman po pwede yun i-surrender namin ang buong operation dahil sa isang napili ni Atty. Torion na equipment. Instrumento. Pero yung gusto nila mangyari, isang equipment lang daw ang gagamitin sa paghahanap kay Kibuloy. Sino kayo para magmando sa ating mga kapulisan? Di ba, mga kababayan? Paano nila magagawa yung kanilang trabaho? Kung gusto ninyo, kayo ang masusunod. E di kayo na lang ang maging pulis. Di ba? Isa na naman para matapos ang lahat ng to, hindi kayo nabaabala, hindi naabala yung mga pulis, ilabas nyo si Kibuloy. We have a lot of instruments, MJ, and I will not allow that we will be tricked into that corner by your lawyer. Wait, hold on. Wait, tanong lang daw si Ma'am Florida Greenfield. Sabi niya, GP, bakit nakikisaw-saw si Badoy? She is not part of Senate Super Paepal. Palagay ko, mga kababayan, kaya nandun si Badoy, feeling niya executive ata siya eh. Diba? Feeling niya, mga kababayan, tagapagmana po siya ng Kingdom of Jesus Christ. My God. Diba? Baka yun ang feeling niya. Hindi ko rin malaman eh. Kasi nung nasa Congress kami, bayaran lang naman tong si Badoy. 100,000 per month daw. Silang dalawa ni Eric Celis. Diba? Tapos ngayon, may epal dito. Baka mga kababayan, diba? Ang lakas mo apel kahapon, diba? She even said na itong si Torre ay psychotic. Diba? Sabi niya gano'n, psypat patient daw. Kung di ako nagkakamali, yun ang binanggit niya. Pagkatapos magsalita ni Torion na siya ay idiot. Grabe mga ka-JP. Ang titindi na mga yan. Diyos ko. Ang sarap pagsusoplakin ng pagmumuka eh. And debunk all others of all other equipment. That's why we brought more redundancy. Wala kami na pagkasunduan regarding that matter.
Wala kami napagkasunduan. Isa lang siguro dapat pagkasunduan dito. Ilabas niyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Doon lang ang katapusan ng lahat. Pag si Yan. Apollo Kibuloy ay humarap na sa huwes. Tama. Lagi niya sinasabi. Aha. Lagi rin sinasabi ninyo, MJ. Sapul na sapul si MJ. Si MJ Montehar nandyan sa gilid. siya ang binabanatan ni Torre. Oh. Justice for Apollo Kibuloy. Saan hustisya nyo hinahanap? Ang Wait. hustisya na yan? Ulitin ko lang. Wala kami napagkasunduan regarding that matter. Wala kami napagkasunduan. Isa lang siguro dapat pagkasunduan dito. Ilabas niyo si Apollo Kibuloy. Napakasimple. Doon lang ang katapusan ng lahat. Pag si Apollo Kibuloy ay humarap na sa huwes. Lagi niya sinasabi. Lagi rin sinasabi ninyo, MJ. Justice for Apollo Kibuloy. Saan hustisya nyo hinahanap ang hustisya na yan? Sa kalsada? Hindi Tama. naman po pwede dyan. Pag sinabi niyong Justice for Apollo Kibuloy, ibig sabihin, ang hustisya, iisa lamang dito sa Pilipinas, nasa mga korte. At ang unang step para makatanggap ka ng hustisya ay magpasakop sa korte. Exactly. Sa dami ba ng mga di ba mga kababayan? Sa daming abogado ni Kibuloy, 20 kada isang kaso nakatutok sa Amerika. Dito rin, kada isang kaso niya, mukhang napakadami din. Di ba? Tapos hanap kayo, hostisya for Kibuloy. Parang nung binabasa nga namin, hostesya. Walang hustisya sa sa bangketa. Walang kahustisya sa kalsada. Ang hustisya nasa korte. May pera naman si Kibuloy. Tama na naman si Torre. Anong pinagsasabi ninyo? Hostesya. Pero nasa kalye kayo sumisigaw. Nagpapaawa? Kahit na may, sabihin natin, mga kababayan, sabi ng mga bashers, yung mga nagko-comment sa akin, mga maayos naman magtanong, paano hindi kami maniniwala kay Kibuloy na siya ay mabait, na siya ay matuwid? Ang mga anak namin, nag-aaral. 3 anak namin, si Kibuloy ang nagpapaaral. Nagagawa ba yan ng gobyerno? Sabi nila, una, ang sagot ko, mga kababayan, sa totoo lang, hindi nyo dapat isisi sa gobyerno ang pagpapaaral sa inyong mga anak. Dapat kayo ang gumawa ng paraan para mapaaral ang inyong mga anak. Dahil kayo ang gumawa niyan. Sabi ko nga, biniro ko pa nga Sabi ko ganon, bakit? Nung gumawa ba kayo ng bata, nagbuka-buka kayong asawa mo, yung gobyerno ba nagpaalam ka sa kanila? Anak ka ng... Sinabi mo ba, hoy gobyerno, gagawa ako ha, pabukakain ko lang si misis. Di ba? Wala naman mga kababayan, ang gobyerno nandyan sa atin para umalalay. Pero huwag mo pong iasa sa kanila na kailangan sagutin nila ang pag-aaral ng anak mo. Kung pinag-aaral ito ni Kibuloy, sige, given the fact na pinag-aaral ni Kibuloy, pero basis na ba yan para sabihin mo na si Kibuloy ay mabait? Si Kibuloy ay matuwid na tao? Magkasama ba kayo sa lahat ng oras? Hindi. Diba? Kung mabait yan, mga kababayan, bakit may nagrereklamo? Kung mabait yan, bakit may nagrereklamo na siya daw ay ginahasa, yung iba daw ay human trafficking, yung iba parang masyado na silang kinakawawa sa buhay. 'Di ba? Nakita nyo naman, kung mabait yan si Kibuloy, yung kanyang kwarto napakaganda. Yung kanyang workers, nakita nyo yung bunker, 'di ba? Yung underground. Putya, ang baho, ang gulo ng kwarto magkakasama, pero kay Kibuloy, naka-aircon, parang hotel, pero yung tulugan ng mga workers doon, parang tulugan ng nagtatrabaho sa construction. 'Di ba? Tama, troll cruise. Si Kibuloy nagpapaaral sa mga bata. Pero alam mo ba na si Kibuloy, tinatrabaho niya din yon. Kita mo si Stephanie. Kay Stephanie nga lang, hindi niya pinag-aral, pero tinatrabaho niya. Inaaral niya yung kung paano. Hindi.
nagbibiro man ako mga ka-JP, pero ang sinasabi ko po, totoo naman. May point naman siguro ako, naunawaan nyo. Kung may 3 kang anak, sino ba ang nag-anak? Yung gobyerno ba? Hindi. Kayo ang namili niyan. Choice nyo yung magkaroon ng 3 anak. Kung hindi nyo napag-aaral yan, kasalanan nyo yan. Eh di sana kung alam nyo na hindi nyo kayang pag-aralin, huwag na kayo magparami. Anak kayo ng tinapa. Pwede naman kayong magjutan-jutan dyan, mag-ana-ana. My God. Diba? Na hindi kayo mag-anak. May mga contraceptives. O pwede naman kayo mag-withdrawal siguro. Maraming paraan pag ginusto. Pero kung isisisi nyo sa gobyerno, hindi nga kami natulungan ng gobyerno sa pagpapaaral sa aming mga anak eh. Kailangan ba? Sa gobyerno lahat iaasa, nag-anak-anak kayo, nagpakasaya kayo. Wala naman yung gobyerno sa tabi nyo. Yung gobyerno, nung panahon na umaariba kayo, hindi naman sila nasasarapan, kayo lang. Diba? Oh. Tapos sa gobyerno nyo gustong iasa, swerte kayo. Sige, swerte kayo, pinag-aaral ni Kibuloy, may tumulong sa inyo. But that is not going to be a basis. Hindi yan pwedeng maging basis na si Kibuloy ay matuwid at mabuting tao. Dahil kahit noon sa mga Biblia, yung mga nagpapanggap na mabait, 'di ba? Sila yung may mga tae sa puwit. Di totoo naman eh. Yung mga nagpapanggap na mabait, sila talaga yung may itinatagong lihim. Yun po ang ibig kong sabihin. Siyempre, para maging front nila. O si Alice Guo. Ito na lang, example. Mga kababayan. 'Di ba sabi niya, pinanganak po ako sa Palm. Ako po ay lumaki sa Palm, Your Honor. Oh, pero wag ka. 'Di ba? Ang inyong abang lingkod, nakilala ko rin yan na panahon ng eleksyon. Noong nagpupunta kami sa Tarlac, ang sinasabi rin ng maraming tao, mabait daw talaga si Alice Guo. Oh, syempre mga kababayan, para hindi yung disguise mo hindi masunog, magbabait-baitan ka. Pero palagay ko naman mabait naman talaga si Alice Guo. Just so happen, nakasangkot sila diyan sa mga, 'di ba? Kasangkot sila dyan sa illegal. Oh, paano mo sasabi, basis ba yung pagiging mabait mo na nakikita ng ibang tao doon sa ginagawa mo sa likod? Oh, hindi pwedeng maging basis. Kasi batas lang ang makakapagpatunay niyan. Harapin nyo ang batas. And in this case, to surrender to the court. Yun ang rason dyan, yun ang paraan dyan. Wala nang iba. Just like any other Filipinos. We will re-strategize. Actually, I'm energized. Oy! Yang mga lahat ng pinalalampas namin na obstruction of justice, aaksyonan na namin. Ayan. Yari kayo ngayon, mga kababayan. Yung mga humaharang ngayon kay General Torre, sigurado, may kalalagyan na kayo ngayon. Sabi niya, actually, I'm energized. Kumbaga parang he was challenged. Di ba? Dahil dun sa ginawa at pinakita ng mga, at ang ina nyo, mga bastos pala kayo ha. Sorry sa, sa salita ko. Sabi niya gano'n siguro sa isip-isip, mga bastos talaga kayo ha. Gusto nyo akong pagkaisahan, gusto nyo akong gisahin sa sarili kong mantika ha. Pinagbigyan ko na kayo, masyado na kami naging mabait, tapos ganito nyo pa ay gaganti ninyo. O, may kalalagyan kayo ngayon. Di ba? Ma'am Erlinda Tamura, salamat po. Hermes Rodriguez Valdez, Sunny B, Melton Valenzuela, shout out. Anak pa more, tapos ipapasok sa KOJs. Pero Bailan dagdagan ng aresto, sigurado. Sir, you said about hard arrest. As the Can need, you expound on that? as the need arises, we will do whatever it takes. We will do whatever is needed. Hindi ko nakita yon pero sa GC na nabasa ko yon. Gustong ipa-contempt ni Badoy, mga kababayan, si General Torre. Kailan pa nagsabi
na magpa-contempt ang isang research person na epal lamang. Hindi pa nga siya literal na research person eh. Epal lang siya doon. Wala naman siya sa panahon na nangyayari, yung mga nangyayari sa Davao. Di ba? Tapos iba ako contempt si General Torre. Ay, nako! My God, I hate I drugs. hate drugs. Palagay ata ni Badoy, siya ang first lady dati ni Digong. Di ba? To catch Apollo Kibuloy in that compound. Sir, regarding the obstruction of justice, Yes, we will be. The search will be conducted on our own terms, not on theirs. Nakita nyo naman eh. sir, expound lang yung sinasabi mong obstruction of justice pag hindi pa rin nakipag-cooperate yung hard arrest you were saying about that. Kind of expound na rin. We will arrest anybody who obstructs the job of the policeman. So are we expecting casualty? We are. We don't have any other information that states otherwise. All the information that we have right now, nandyan sa loob. Sir, honestly, yung nag-obstruct, are we expecting casualty? As the need arises. That's our recommendation. They can heed it or not. But we have ways to enforce that if the need arises. Sir, paano yung magiging grounds para mag-hard arrest tayo? Basta may obstruction of justice, huhulihin na namin nga. Yun, mga kababayan. So, pag may obstruction of justice, wala nang pagbibigyan. Uhulihin. Dapat talaga naman eh. Kagaya ng mga nagbo-bolt cutter. Di ba? Binobolt nila yung kinakater nila yung padlock doon sa gate na pagkakapal-kapal. Tapos ginaganon yung kanilang mga kamay. Dapat yun. Kung ako yun, ganonin ko talaga ng cutter mga kamay nun. Oh. Magtatrabaho ng maigi 24 hours ang ating mga arresting officers. Mhm. Wala pa naman. Wala pa naman. It's all on my call. So what can we expect tomorrow, sir? Not tomorrow, tonight. Not tomorrow, tonight. Kagabi yan ha, mga kababayan. So ibig sabihin, pag sila ay may gagawin at may nag-obstruct, huli ka agad. Oh. Tonight, so are you going? So natin walang simplify yung hearing natin today, sir. Meron naman. We're very thankful for the initiative of the Senate of calling this hearing. It allowed us to air our side, which for the past 2 weeks is not heard because there are ethical restraints, there are legal restraints, and now we're able to freely show you what challenges we're facing every day. Sobra ko, alam mo, mga ka-GP, eto lang masasabi ko kay General Torre. Napaka-respectful na tao. Eto, alam ko si General Torre istiwalag na member ng Iglesia ni Cristo. Pero, mga kababayan, I totally salute General Torre. Dahil very respectful nito. Despite the fact na alam ng buong sambayan ng Pilipino, alam ng mga kababayan natin na mga nanonood, milyon-milyon, libo-libo kahapon, na tinatarantado siya ng mga committee, Bato, Padilla, Bongo, at yung mga member ng KOJC. Pero, you never heard anything bad sa kanyang bibig na sinabi niya na itong mga ito ay ginagago siya. Hindi nyo po mariringgan si General Torre ng ganun. Ang sinabi niya lang, binigyan tayo ng pagkakataon ng committee na ito na i-present ang ating presentation, mailabas kung ano yung gusto nating ilabas, marinig tayo. Diba? Ang sarap. Ang sarap mga kababayan na pakinggan ng isang taong ganito. Hindi kagaya ni Bato na gusto nyo patayin, sunugin nyo. Oh. Honey B, thank you so much for sharing your blessing. Sabi ni Honey B, para kay General Torre, way to go, General Torre. Diba, mga kababayan? Grabe si General Torre talaga, nakakabilib. Parang ganito talaga yung gusto nating Pwede na to. General Torre, wag ka muna magsisenador ha. Wag ka muna magsisenador kasi mag-PNP chief ka muna. Ipakita mo na dahil sa katatagan mo, magiging PNP chief ka. Hindi dahil ikaw ay inappoint lang. Oh.
Hindi naman sa baliwala. Of course, we consider the appeal of the good senator. Kita nyo? We consider the appeal of the good senator. It's an input in the way we move forward in these operations. Sir, as to the number of the police inside, It will be always dictated by the operational needs and the operational conditions and the changes that will come over. sir, yung panawagan nilang access dun sa Cathedral, JMC, ano pong tugon niyo dun? Access naman, hindi naman. Dramatics na lang yun eh. Kasi at to this point, pumunta kayo sa Cathedral. At makikita niyo mga abogado nila doon na nagbabantay sa lahat ng aming ginagawa. Diba? At saka sa dramatics na pinipigilan ng media, kayo nakakaalam. You know the answers. Pag akong tanungin nyo, the media is everyday welcome in KOGC. However, that is not a decision that I can make considering that it is a private entity. Nakakapasok kaming pulis sapagkat kami ay armed and search warrant and the rules of court allows us to break into this compound, into these enclosures, into these areas. However, kayong mga media ay wala niyan. Kaya lang, you can take the challenge of the KOGC Tama. that they're saying that you are welcome to go in there. So go in there and go inside, roam around, investigate the police in there, take videos of the police there in the innermost sanctum of KOJC, and let's see if you can do it, or they will allow it. May sabi mo kasi kanina more major diggings na mangyari, sir. As the need arises ang mga diggings. Pero kanina sinabi ko doon, kasi nga nakita namin, we are off by 2 feet. Maybe we'll do it 2 feet, 3 feet to the left of the wall that we saw. Sir, your thoughts na lang, sir, on how the senators handled the committee hearing? We have a high respect to our senators, and we always thank them, and I would like to express my personal gratitude to them for giving us this chance to also air our side, which have been so long suppressed during all of these operations. But did you feel that the hearing was one-sided? No. We were given a chance to air our side. The good senator had been very good to us. They gave us the chance to also give our presentation. Alam niyo, sa totoo lang, di ko alam ha, mga kababayan, kung talagang sadyang mabait lang si General Torre o sadyang respetadong tao lang doon sa mga senador natin. Dahil napansin nyo naman, sabi ko nga, you never heard anything bad na sinabi niya against dito sa mga taong ito na nakita naman natin na talagang tinatarantado na siya, binabastos na siya. Sabi nga ni General Torre, mabuti na lang talaga maitim ako at makapal ang aking balat. Kaya hindi na ako tinatablan ng mga yan. Kaya siguro, gano'n na siya sumagot, mga kababayan. The good senator is, di ba, sabi niyang gano'n, binigyan tayo ng pagkakataon, na-present natin yung gusto nating sabihin. Well, very respectful. Mas lalo niyang nakuha yung attention ko, mas lalo niyang nakuha yung saludo ko, mga kababayan. At ito ba naman ang hindi sasaluduhan ng ating Pangulo? Napaka-imposible. Kaya nga sabi ng mga tao dyan nakakilala natin, nako, si Pangulo, hindi lang yan magsasalita, pero hangang-hanga siya dyan kay General Torre. At talaga naman, mga kababayan, taas ang ating mga kamay dito kay General Torre. Pare-parehas po tayo. Nakita nyo naman yung response ng mga tao kahapon. Si General Bato, kung pinagmumura si General Bato, si General Torre ang itinataas. Diba? Motion science, ang tingin ko ay Torre, ganito. Hindi siya hambog, pero matapang. Nakita nyo naman nung nakaraan, sabi niyang ganon. Sige, lahat ng humarang, hulihin nyo. Lahat ng magpupumilit, sabi niyang ganon, hilahin nyo. Dahil usapan na yung pagiging matapang,